Hey, what's up? Good day mga boss. Ayan, isang madugong pyesa na naman. Yan, hindi kayo namamalikmata mga boss. Tuhod. Alright. Tuhod po talaga yan. Pero bakante yung gitna, yung mismo tuhod niya. Masarap-sarap dyan boss. Sa totoo lang, masarap-sarap po dyan. And share ko lang sa inyo yung mga struggle ko dyan. Yun. Marami akong struggle dyan sa pyesa na yan. Totoo, marami. Sobra. Nahirapan ako ng labis dyan. Pinahirapan ako ni client kasi hindi niya talaga ako pinagbigyan kahit alin dun sa favor na hinihingi ko. Marami akong favor na hiningi sa kanya kaso nga lang ayaw talaga akong pagbigyan. Talagang patay na patay siya dun sa design. Ang design niya is nanggaling talaga kay Pinterest. Pinilit kong hanapin yung original design. Ang sabi ko sa kanya, sir, pwede po ba na ganito na gawan kita ng original? Halos similar dyan sa bio-organic na yan. Ayaw ni bossing. Talagang patay na patay siya doon sa pyesa. Kaya wala tayong choice mga boss, kundi i-remake as is yung design. Ang ginawa ko dyan, in-stretch ko yan siya sa iPad. In-stretch ko na in-stretch hanggang sa yun. Hanggang sa nagawa ko siya ng paraan, pumayag si bossing doon sa pinakita ko sa kanya. On the spot ko yan present. Kasi kapag kaya na hindi ko on the spot present, mag-i-sketch, scratch, uulit-ulit lang. Kaya maganda na inano na sa kanya. On the spot ko sa kanya pinakita at nag-approve naman siya doon. And ayun, ang pangalawang nahirapan ako dyan is mag-stencil. Humingi ulit ako ng favor sa kanya dyan. Sabi ko ipi-freehand ko. Pumayag naman siya. Kaso nung ipi-freehand ko na naalala ko, mabagal nga pala ako mag-freehand. Pero hindi tayo bulok mag-freehand mga boss. Mabagal lang talaga ako mag-freehand kasi marami akong ritual bago ako mag-freehand. Yan. Ang dami ko struggle talaga dyan, promise. Tapos, eto na. Ni-stencil ko na siya. Okay na, nagawa ko na siya. Ang problema namin ngayon, masakit daw talaga. Kaya, sabi ko sa kanya, huwag kang gagalaw sir kapag nagsisimula na ako maglinya kasi ang pyesa mo is almost 100% lineworks. Yun, kung napapansin niyo doon sa pyesa mga boss, puro lineworks talaga yan. Wala kaming masyadong shading dyan. Ang needle na ginamit ko dyan is 3 lang. Round liner na 3RL, tapos round liner na 9RL, tapos 14RS. Yun. Siyempre alam nyo na yun. Ang use ng liner natin na dalawa is for detailed, lining, lineworks. Tapos pagdating naman dun kay round shader na 14 is siya yung parang pan-detail din natin pero more on siya yung magkukot-kot ng mga kailangan ko i-dark na sobra. At inabot kami dyan ng 6 hours. And tiis pogi talaga dyan si bossing. And yun, ang kliyente natin dyan is hindi ulit Pinoy. Ang tinatatuan ko dyan is isang Indonesian national yung tinatatuan natin dyan. And ayun, hindi lang about tattooing na pagkwentuhan namin dyan. Pagkwentuhan din namin dyan ang about sa Mobile Legend. Kasi alam nyo naman ang mga Indo, di ba? Sila ang halos pumapangalawa sa atin sa Pilipinas. Na-share ko lang. And yun. At dyan, makikita nyo talaga dyan yung mismong real time yung mga ko rito. Real time yung video ko dito. Maraming cut lang akong ginawa para at least makikita nyo kung paano ako mag-lineworks ng end to end. Tapos talagang as in yung hinga ko dyan talagang talagang para akong nauutot palagi. Ganyan ako sa pag naglilinya ako, para ako nauutot na ewan. Kasi syempre, pigil hininga ako dyan. Focus talaga sa ng linya. Tapos dun sa power line, talagang pinipilit kung kaya kong pwede kong ang hawakan yung binti niya. Para wag lang siyang gumalaw. Kasi iniwasan ko talaga na gumalaw siya eh. Isang maling galaw niya, talagang makikita mo yung shaky part. Mahihirapan ka na. Kaya talagang inaabangan ko kung gagalaw siya. Pag gumalaw siya, angat ng needle. Pagka nararamdaman kong good siya, paano ko naman yung needle, dire-diretso lang. Yun, bali abangan lang talaga kaming dalawa.
Hindi kasi kami masyado nagkakaintindihan kapag ano. Ayoko rin kasi na ma-offend ko siya na baka mamaya akala niya galit ako kasi galaw siya ng galaw. Hindi naman. Na nag-a-adjust ako palagi sa ano ng client, sa reaksyon ng kliyente natin. Kahit naman Pinoy or kahit na anong lahi. Lagi ako nag-a-adjust. Pag alam ko hindi kaya ni client, hindi ko pinipilit. Grabe talaga mga struggle ko dyan. Sobra-sobra talaga. Tapos, sa mga detail, talagang Diyos ko. Buti na nga lang si client na kahit hindi kami masyadong nagkakaintindihan dahil sa language barrier, pinipilit niya talagang mag-English. Although magaling naman sila kung tutuusin, kung ikukumpara ko sa mga Taiwanese, magaling sila mag-English kasi mga estudyante sila rito sa Taiwan. Kaya talagang inaaral din nila mag-English. And luckily, nagkakaintindihan kami ng kaunti. At hindi ako na masyado naboboard dito sa namin, tattoo session. And yun lang. Concern ko lang talaga yung ni client, yung movement niya. Iniiwasan namin. Kasi ang binte, masyadong malambot dyan sa part niya. Nasasaktan talaga siya ng sobra dyan. Tapos, yun pa, may nga niya, yung yun dun sa needle. Sabi niya, mas masarap pa raw yung yung manipis kasi nga mabilis daw raw na ililinya pero yung makapal daw sobrang bagal ko raw iginuguhit. Talagang ramdam daw niya, pakiramdam daw niya winawasak daw yung balat niya. Yun. Rin pala, bali recommended lang siya ng mga kliyente ko na ibang lahi din, hindi katulad nila. Estudyante rin pero ibang lahi naman, taga Caribbean. Ayun, inaano niya. Pasa-pasa na rin yung contact ko and yun. And salamat kasi patuloy nilang sinusuportahan yung mga tattoo na nagagawa ko. Wala akong masyadong mai-share dito technically. Gusto ko lang sa inyo ipakita kung paano dito ako nag-outline in real time. Kasi syempre doon sa mga past video ko, matagal ko nang naitatakal sa inyo about sa line works. Pero hindi nyo pa nakikita kung paano ako maglinya ng actual ng real time. So ayan, pinapakita ko sa inyo. Pagdating sa paglilinya, nagkakatalo din yan sa machine ha. Baka mamaya, kahit anong galing ninyo maglinya kung sablay yung machine ninyo, wala din kwenta yon. Kailangan yung machine ninyo kahit paano, quality din. Diba? Kasi kahit anong ganda ng kamay nyo, hindi nga kayo nanginginig kung sablay naman mag-stroke yung machine ninyo. Diba? Ano nga yan quality nung gawa, nagkakatalo hindi lang sa talent. Siyempre, yung quality rin ng gamit. Kaya nga tumataas minsan yung singil natin kasi siyempre nag-upgrade tayo. Diba? Quality itong machine ko, share ko lang din sa inyo. Itong machine ko is T2 pen. T as in letter T as in tao and 2 as in 2, dalawa. Taiwan made yan. Hindi ko alam bakit wala sa Pilipinas yan, yung machine na yan. Dito ko na nabili yan sa Taiwan and sobrang solid ng machine na yan. 15k NT yan, tapos sa peso nasa 25 to 28. Yun yung pricing yan. Quality sobrang quality. Ko siya. May re-recommend ko siya ng sobra. T2 pen. Tignan nyo sa Shopee, baka meron sa Shopee niyan. Dito yan sa Taiwan gawa And sana hopefully magkaroon niya sa Pilipinas. Sobrang recommended tong machine na to. Hindi pa ako nakaka-try ng FK Iron. Wala pa akong wala akong budget pambili ng FK Iron. Pero soon sana makabili ako nun at least kahit paano. Isa yan sa mga goal ko bilang isang artist ma-achieve yung mga ganong pricey na machine. Pero hindi ko siya priority. Soon sana sumubra yung pera natin. Magkaroon tayo ng chance magkaroon ng FK Iron. Or sana may sponsoran kung sakali, di ba? Sobrang daw kasi nun sobrang quality daw kasi talaga ng FK Iron and hopefully sana magkaroon tayo nun. So ayan, enjoy nyo lang yung buong video. Tingnan nyo kung paano ako maglinya dyan. And yun, magpapasalamat ulit tayo sa lahat ng walang sawang sumusuporta palagi sa mga gawa nating video. Sa lahat ng gawa natin mga tattoo. Maraming salamat sa inyo. At doon sa mga naghihintay ng mga video ko, and huwag kayong maiinip kasi solo lang po kasi talaga tayo rito sa Taiwan. Wala po tayong videographer, wala tayong photographer, wala rin tayong editor. Kaya ako po lahat yan. And pagpasensyahan nyo na kung minsan pangit yung angle ko, ganun po talaga, solo po tayo And hopefully sana pag may chance tayo makapag-vlog kapag may mga home service tayo. Out of the city, out of town yan. Try natin i-vlog. And sana magkaroon tayo ng cameraman. Hopefully, sana. And yun.
Ingat kayo palagi. Message lang kayo sa lahat ng gusto magpatato. Message lang kayo sa aking Facebook page, JMT TV. Sa aking Facebook account, Peter Joseph Opus. Sa aking TikTok account, message din kayo doon kung gusto niyo mag-inquire. Tapos, dito rin sa aking YouTube channel. Subscribe kayo dyan mga boss para at least kahit pa paano lumawak pa yung community natin. And ayun, maraming salamat sa inyo palagi. God bless, ingat palagi. Mama, chop chop.